Hey miss, parang kanina pa kita napapansin dito okay ka lang ba? Pakialam mo ba? Ba't mo ba ako pinapakaalaman ha? Hindi naman kita pinapakaalaman. Okay lang naman na magstay ka dito. I'm just concerned. Let me know how can I help you, okay? Ganyan kayong mga lalaki. Napakagaling yung manlinlang ng babae. Ang galing nyo no? Sarap na sarap pa kayo pag nasasaktan kami mga babae. What? Bahala ka na nga dyan, iwanan na nga kita. Tumalikod at aalis na sana si Denver nang biglang sinabi ng babae na, "Oh, see? Dyan kayo magaling. Ang mang-iwan. Galing ka sa breakup, ano? Alam mo ba, 3 years kami ng boyfriend ko. Inaantay ko lang naman na mag-propose siya. Dahil ibibigay ko naman sa kanya tong bandera ko eh. May mali ba doon? Wala namang mali sa ganon. In fact, maganda nga yun eh. Dahil talagang pinangalagaan ng babae ang sarili niya para maibigay niya dito ng buong buo sa lalaking mahal niya. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Bakit iniwan niya pa rin ako? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! MC. Welcome everyone to the launching of another milestone for Mr. Denver Yap. Welcome to the Station 22 Travelers Inn, Resto Bar, and more. Yes, you heard it right. This is not just your ordinary travel hotel with a resto bar in it. There is much more inside this wonderful hotel. This will not just offer you sumptuous cuisines and drinks, but will take you to a whole new experience of a hotel. It is packed with different indoor activities such as wall climbing, trampoline jumping, and so much more for you to discover. This place is once again a product of the many things that Mr. Denver Yap has in mind to expand his horizon in the world of entrepreneurship. May I call on Mr. Denver Yap to give his inspiring message to us all. Denver. Very cool and macho in his boho white polo top and a nude-colored boho pants. Good evening, everyone. I am so blessed to have all of you here and witness the unfolding of another work of art by yours truly. This hotel, resto bar, and leisure is a fulfillment of a dream to me. Every one of you here knows I wasn't born with a silver spoon. I worked my way here at the top. Gave all my effort to make everything I have invested in to work and prosper. This hotel is an expression of my hobby and my love for arts. I have many personal touches here. My collections of paintings and other artworks, and also I have incorporated my pastime here. I have envisioned this place to be a place of family rendezvous and also a place to chill and be merry. Let this place be a place of joy to you, despite the many challenges you go through each day. Everyone, I hope you all enjoy this day and thank you for all your warm greetings and also for showing me your love by coming over. The Station 22 Travelers Inn has finally opened and Denver was so happy to have seen all his hard work slowly unfolding its harvest. Lubhang masipag na lalaki si Denver. During college, pinagsabay niya ang kanyang pag-aaral bilang isang scholar sa isang prestihiyosong universidad, pagtatrabaho sa isang multimedia firm at pagnenegosyo. All his hard work and sacrifices now pays off. Truly, it was difficult since maagang naulila si Denver sa kanyang mga magulang. Just before college ay namatay din ang kanyang nanay from a terminal disease sa lungs. It was due to their poverty na hindi na ipagamot ni Denver ang kanyang ina. Tinanggap na lamang ang kalunos-lunos na kinahinatnan ng kanyang ina dahil wala nga rin silang magastos para mapatignan sa espesyalista ang kanyang ina. Kung sana'y mayaman sila noon, siguradong hanggang sa ngayon ay nagsasaya pa rin ang kanyang ina kasama niya.
Ito rin ang naging motivation ni Denver sa kanyang pagsisikap dahil sabi niya sa kanyang sarili, ayokong mangyari sa pamilya kong mga nangyari sa akin. Kaya gagawin kong lahat. Kahit ano, para hindi ako mamatay na naghihirap at hindi man lang mabigyan ng sarili ng maayos na buhay. Pati na rin ang magiging pamilya ko. True to his desires ay nagawa nga ni Denver na payamanin ng sarili dahil sa kanyang pagpupursige sa buhay. Naging mailap man sa umpisa ang kapalaran ngunit ngayon ay tinatamasa na ang bunga ng kanyang itinanim na pagsisikap at sakripisyo. Hot and single din si Denver. Ang kanyang current body build ay produkto pa ng pagko-construction worker niya noong college pa lamang siya. Nahulma ng pag-alsa ng mga mabibigat na concrete ang kanyang muscles kaya aakalain mo talagang maintained sa gym ang kanyang figure. Well, he goes to gym pero hindi naman ito regular. Na-maintain din talaga ni Denver ang kanyang build dahil disiplinado din ito sa kanyang mga kinakain. Sa isip-isip kasi nito, masasayang lang lahat ng pinaghihirapan ko kung mapupunta lang din lahat ng yon sa magiging sakit ko pag hindi ko inalagaan ng maayos ang aking sarili. So with that in mind, hindi na kailanman sinubok pa ni Denver ang paninigarilyo or sobrang pag-inom. Umiinom naman ito ng alak paminsan-minsan ngunit ito ay pangpatulog lamang. Casual drinks lang din naman ang mga iniinom niya like beer and fruit punches. Likas na matulungin si Denver. Alam na alam din kasi niya kung ano ang feeling ng pinagdadamutan kaya isa sa kanyang mga advokasya ay ang matulungan din ang mga kaibigan niyang hikaha sa buhay. Hindi lamang iyon. Meron din itinayong organisasyon na tumutulong sa mga jobless men and women sa Denver. Binibigyan niya ng mga kabuhayan ng mga lalaking walang trabaho na deserving din naman na tulungan. Ganon din naman ang mga babaeng breadwinner sa kanilang mga pamilya o mga single moms at mga byuda. Ang mga handicrafts na nagagawa sa organisasyong iyon ay ginagamit niya sa kanyang mga negosyo. Iyong mga furnitures na gawa ng mga lalaki ay sinashowcase niya sa mga showrooms at sa kanyang mismong establishmento. Yun namang gawa ng mga babae ay dinedisplay niya sa mga pasalubong center sa kanilang locality at sa mismong hotel niya na rin. Nilulook forward din ni Denver na mag-export ng mga gawa ng kanyang mga staff sa iba't ibang bansa. One of the recipients of that help is the best friend Jomer Madrigal. Jomer, just like him, is also someone na ginapang rin ng sarili para makapagtapos ng pag-aaral. Magkasangga sila sa halos lahat ng bagay. They have been real good partners all their lives. Hindi man naging madali ang hamon ng buhay sa kanila pero napagtagumpayan nilang lahat ng yon. Kahit pa man nakapagtapos na ng kanilang mga pag-aaral, ay madalas pa rin silang nagkikita. They do make sure that they still meet and catch. Isang beses ay inimbitahan ni Denver si Jomer na maghapunan pagkatapos ng kanilang mga trabaho. They met in a bar near Jomer's office. Denver: pare, I'll meet you sa bar siguro mga after 5 minutes. Malapit-lapit na lang naman ako. It is Denver's confirmation kay Jomer over the phone. Jomer: okay pare, papunta na ako. I'll be there in a few minutes. Nauna na si Jomer sa bar and umorder na nga siya ng food while waiting for Denver. Mahilig si Jomer sa pasta, kaya alio-olio ang in-order nito sa waiter. Jomer is a hotel and restaurant management graduate. He has been working as a manager sa isang prestigious international hotel in the metro. He has been working there for 3 years already, and he has been awarded as an outstanding employee countless times in his 3 years of service sa kumpanyang yon. Opposite naman sa build si Jomer kay Denver. Jomer is a little skinnier than Denver. Si Jomer naman kasi ay medyo sickly. But despite the thin body, gwapo rin naman si Jomer. He was that mabait kind of man na masunurin lang sa magulang. And he was. He was that masunuring bata all along. He was always been respectful and patient to everyone. He was not selective. He was the kind of hearted and unselfish kind of man, always willing to help despite the obstacles he'll face. Nagkakilala sila ni Denver sa school simula pa nang sila'y high school. Bagong salta nun si Denver sa kanilang lugar dahil palipat-lipat din sila ng tirahan dahil madalas ay nakikitira lang sila sa kanilang mga kamag-anak. Nung makita ni Jomer si Denver ay binubuli ito ng mga dating mga batang matitigas ang ulo sa kanilang eskwelahan.
Nakita ni Jomer si Denver doon na nagtatanong kung saan ang magiging room nito at bilang bayad sa kanyang pagtatanong ay hinihingi nila ang kanyang baon para maituro daw nila ang kanyang room. Bilang datihan na doon sa eskwelahan ay natutunan na rin naman ni Jomer kung paano takasan ng mga bullying tulad nila. Una, akala ni Denver ay ipinagtatanggol at makikipagbasag ulo si Jomer para sa kanya. Pero hindi niya alam na ituturo lang pala ni Jomer kung saan dadaan para hindi sila masundan ng mga bullying estudyante. Sa minsang pagtakas nila sa mga bullying iyon ay nadapa pa nga itong si Jomer sa nadaanan nilang maliit na hagdan. Medyo lampa nga naman talaga itong si Jomer. Kaya namang makipagbasag ulo ni Denver noon dahil sa laki ng katawan nito na maaga pang nahasa sa kung ano-anong trabaho tulad ng pagkakarga ng mga rekado sa palengke at kung ano-ano pang labor jobs na hindi karaniwang pinapagawa sa mga batang tulad niya noon. Pero kahit pa kaya iyong gawin ni Denver ay mas pinili nitong hindi pumatol sa mga ganoong tao. Dahil mas motivated siya na magtapos ng kanyang pag-aaral kaysa makapagante sa mga nang-aabuso sa kanila. Nakarating nga sa bar si Denver at nakita niya sa veranda side ng bar na nakaupo ang matalik na kaibigan. Denver. Pare! Jomer. Uy, ang bilis ah. Akala ko ba 5 minutes pa? Well, I was almost at the parking lot when I called kaya talagang mabilis. Anyway, I'll be here very quick lang ah. I have an important thing to discuss with you. Sabi ni Denver kay Jomer. This sounds urgent nga dahil hindi ka naman nagmamadali tuwing nagkikita tayo. Tugon naman ni Jomer. Oh yeah, kasi I need to go home early. Magta-travel pa kasi ako bukas pare. May bagong bukas ako na inn sa Batangas eh. Medyo maliit lang to compare dun sa binuksan ko sa Zambales. Na-turnover na kasi sa akin yun ng original na may-ari kasi hindi niya na ata masustain. Sayang naman kaya kinuha ko na. Punta ako dun bukas to check how I could improve the place or kung may dapat pa bang i-omit. So, what's this meeting all about? Tanong ni Jomer. Pare, you're the only person I could trust since I lost my parents. Wala naman akong kapatid. Kaya tingin ko talaga, ikaw lang makakatulong sa akin. Madamdaming sabi ni Denver. Para naman akong kinakabahan sa sasabihin mo ah. Alam mo namang hindi kita mahihindian eh. Tugon din naman ni Jomer. Be my general manager sa Station 22 sa Zambales. Alok ni Denver kay Jomer. Uy, ang layo nun pre ah. Baka naman mahirapan ako. Nabiglang sagot naman ni Jomer. Sagot ko lahat pre. Board and lodging. Food and your fare pabalik dito sa Manila at least once a month. Okay ba yun? And about the salary, nag-uumpisa pa but I think I can spare 50%, more than your current salary. So it would be your current salary plus 50% of it. Deal? Wala na bang panahon para mag-isip? Parang diktador ka naman kung makapagsalita ah. Well, it's all up to you. I need your answer in 2 days' time. Think about it, man. It's a peaceful and quiet place. One you can enjoy with your boring books. Kilala kita. Alam kong mas gusto mo doon kesa sa ingay dito sa Maynila, bro. Saying all this with an evil look in his eyes. I need to think about it, pare. Hindi ko naman kasi maiwan si mama. Sagot naman ni Jomer. Di isama mo si tita. You have 1 week off monthly, Jomer. Give it a try. Pag-isipan ko, Denver. But please, give that to me. The what? The job? No, the time to think. Ano ka ba naman? Wala ka namang girlfriend dito. You won't miss anyone other than your mom. I'll see you in 2 days' time, pare. Aba, kung makapagsalita naman to, parang umuo na ako ah. Nako, pastahan tayo. You will come with me in Zambales. Well, see, alis ka na ba? Magbayad ka na nga muna. Ikaw na magbayad nito. Okay, send ko sa'yo. QR please. Okay, sent. Denver went ahead dahil kailangan niya pang puntahan ng isa sa mga inn na meron siya sa Batangas na kaka-turnover pa lang sa kanya. This inn owned by somebody else. Nang palugi na ito ay binenta na lamang ito ng may-ari sa kanya.
And without a doubt, dahil medyo meron naman siyang enough money to buy it, so he did. He bought it and slowly developed it. Operational naman din ang inn, so somehow self-earning naman to. Kaya namang isustain ang income ng inn ang mga pinaplano niyang changes sa inn. Early the next day ay umalis na nga si Denver patungong Batangas. He was so early dahil kinailangan niya pang i-meet ang architect at interior designer who will do the improvements sa bagong property niya na acquire niya. Not long enough, he arrived sa Cabana Travelers Inn and Bar, ang bagong property na na-acquire niya. Wala nang sinayang na oras si Denver. Nag-meet na nga sila ng kanyang contractor and planned the changes that will be done sa property. The meeting took so long dahil nga inisa-isa nila ang area and that they need to do some ocular inspection sa mga proposed changes na gagawin. After a long day, pumunta na ang team sa bar to dine at napansin ni Denver ang isang magandang babae sa tabi ng salamin ng bar. Alone and looking broke. Actually, napansin din ni Denver nung pumasok pa lang siya sa inn. Though nerdy ang looks niya, she was pretty. She has a really nice and seemingly soft skin from afar. Malaporselana ang complexion nito, kaya talagang mapapansin mo siya doon sa loob ng bar. Medyo sabog din kaya mapapatingin ka rin sa kanya. And fixed hair with oversized eyeglasses. A very conservative blouse and a high-waist black pants. From afar, tila umiiyak ata siya na nakasandal sa glass wall ng bar kaya even though nag-uusap pa sina Denver at ang kanyang restoration team, ay napapalingon pa rin siya sa babae na nakaupo adjacent lang sa table nila. After that meal, umuwi na rin ang team ni Denver. They all went home uncurious of that woman he saw sa bar. Denver stayed sa loob ng bar. Hinatid niya lang ang team niya sa labas ng inn and went back into the bar. May sariling bar ang inn and people who are staying there have the access to dine sa bar or drink or do whatever they want there. Denver ordered 2 shots of margarita, one for him and one for the woman drinking, and parang lasing na rin talaga itong babaeng to. Denver. Hey miss, parang kanina pa kita napapansin dito ah. Okay ka lang ba? Babae. Pakaalam mo ba? Ba't mo ba ako pinapakialaman? Denver. Hindi naman kita pinapakialaman. Okay lang naman kung magstay ka dito eh. But I'm just concerned. Let me know how I can help you, okay? Ganyan ba kayo mga lalaki? Ang galing niyong maningnang ng mga babae eh, no? Ang galing niyo. Sarap na sarap ba kayo pag nasasaktan kaming mga babae? What? Bahala ka na nga dyan, iwan na nga kita. Sabi na lang ni Denver sabay tumalikod nang biglang sinabi ng babae na, Oh, see? Dyan kayo magaling. Mang-iwan. Nilapitan ni Denver ang babae at umupo ito sa tabi niya. Galing ka sa breakup ano? Tanong pa ni Denver. Umiyak na ang babae at humagulhol ito ng sobrang lakas. Rinig na rinig ang tinig nito na umiikot sa buong bar. Minabuti na lamang ni Denver na dalhin ng babae sa labas ng bar dahil meron namang table sa labas ng bar. Dating alfresco area ang garden na yon. Ginawa yon dahil sa mga restrictions na nangyari nung post-pandemic times. Umiiyak na kinausap ng babae si Denver. Bakit ba gustong-gusto niyo yung ginagagamit niyo yung babae? Kesa respetuhin kami. At makipagtalik na lamang pagkatapos ng kasal. Bakit ganon? Habang sinasabi ng babae ang mga katagang yon, ay sinusubuan niya ng inumin si Denver. Nakailang subo pa siya sa bunganga ni Denver kaya medyo tipsy na rin si Denver. Alam mo ba, 3 years kami ng boyfriend ko. Inaantay ko lang naman na mag-propose siya eh. Dahil ibibigay ko naman sa kanya tong bandera ko. May mali ba sa ganon? Wala. Wala namang mali sa ganon. In fact, maganda nga yun eh. Dahil talagang pinangangalagaan ng babae ang sarili niya. Para maibigay niya ito ng buong buo sa lalaking mahal niya. Sagot naman ni Denver. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Eh ba't iniwan pa rin ako ni Randy? Tugon naman ng babae. Well,
That man doesn't value you. It's good na naghiwalay na kayo dahil wala siyang taste, diba? Sagot ni Denver. Walang taste pa yun. Cheater siya. Cheater siya. Caps lock yan ha, para intense. Naiiyak na sinabi niya ang kanyang mga nararamdaman sa lalaki. Umuurong na papalapit sa kanya si Denver at patuloy na nga silang umiinom. Alam mo ba, lasing na ata ako. Hindi naman ako mahilig uminom eh. Gusto lang naman kitang samahan dito dahil baka mamaya bastasin ka ng mga andito sa bar. Lasing na sabi ni Denver. Alam mo ba, pinapangalagaan ko ang pagkababae ko dahil committed ako na ibigay yon sa kanya pag kinasal na kami. Pero hindi siya nakahintay. Sumama siya sa boss niya. Paano kasi? Mayaman naman kasi yung boss niya. Maraming negosyo yun. Ano ba naman ang laban ng katulad ko sa mga mayamang mga babae na tumutukso sa kanya? At saka alam mo ba, dahil sa ginawa niya sa akin, hindi niya nare-respeto ang nanay ko. Ang nanay ko patay na. Itong pagpa-preserve ko sa pagiging babae ko, ay way ko to para patuloy para na i-honor ang nanay ko. Alam ko kasi matutuwa siya nun eh. Alam mo ba yun? Wala nang nanay ko. Naingiyak-ngiyak pang sabi ng babae. Pareho tayo. Wala na rin ang nanay ko. Patay na rin ang nanay ko. Nagsumikap din ako dahil sa kanila. Tugon naman ni Denver. Uy, pareho tayo? Bakit parang ganon? Para talaga tayong pinagtagpo, no? Pareho tayo ng napagdaanan. Ang hirap ng buhay at tanging mga aral na lamang ng nanay kong bit-bit ko araw-araw. Alam mo, namimiss ko ng nanay ko. Wala akong mapagsabihan ng mga bigat na dinadala ko. Alam mo yun? Mangiyak-ngiyak pa rin na sabi ng babae. I feel you. Masarap talaga na merong nanay. Si nanay ko rin, sumbungan ko kapag mabigat na ang lahat para sa akin. Tugon din ni Denver. Langya ka naman eh, lasing ka na ata, huy. Alam mo bang hindi naman talaga ako umiinom pero walang hiya talaga yung Randy yan. Alam mo ba nasabi ko sa sarili ko kanina, pinakaunang lalaki na papasok sa pintong yan, sa kanya ko ibibigay ang pagkababae ko. Sabi ng babae. Uy, wag. Wag naman ganyan kasi ano ba ito ang sasabihin ko? Lasing na ata ako, miss. Sabi ni Denver. Ako nga rin eh. May kwarto naman ako doon sa taas. Doon ako sa second floor naka-check-in eh. Tara, akit tayo doon. Papakita ko sa yung picture ni nanay. Dala ko yun palagi eh. Pagyayaya pa ng babae. Umakyat na nga ang dalawa na nagtulungan dahil halos matumba na silang dalawa sa sobrang kalasingan. Ang bilis mo namang malasing. Alam mo ba, hindi rin naman ako umiinom kaya nga lasing na ako dahil hindi naman talaga ako umiinom kaya siguro ganito. Halos hindi na rin mailakad ang mga paa ko kasi para namang lumilindol sa hotel na to eh. Ano ba tong tinadaanan natin? Ba't kumagalaw? Lasing na sabi ng babae. Oo nga no. Gumagalaw nga talaga yung lupa. Dahan-dahan ka. Mamaya mahulog tayo. Kainin tayo ng lupa. Natatakot naman na tugon ni Denver. Ingat ka. Baka kainin tayong dalawa ng lupa. Natatawa namang sabi ngayon ng babae. Oo nga eh. Uy, saan ka pa ba? Eto na yung room mo, diba? Sabi mo kanina 25. Andito na tayo, oh. Tanong ni Denver. Ay, yeah, oo. Dahan-dahan tayo sa pagpasok, ha? Mamaya ay mapunit ang lupa sa ilalim ng door. Mahulog tayong dalawa. Ay, nako. Sabi ng babae. Alika nga dito, hawakan kita para hindi ka mahulog dyan. Hinila ni Denver ang kamay ng nerding babae at napasandal ito sa dibdib ng binata.
Nang makarating na nga sa kanyang kwarto ay pumasok na silang dalawa. Tinulak ng babae pahiga sa kama si Denver. Dahil nga nakahawak ang kamay ni Denver sa kanya ay nahulog din siya sa dibdib ni Denver at tuluyan na nga nakapatong ang babae kay Denver. Nagkatitigan silang dalawa, pero natawa na lamang sila sa kanilang mga mukha. Ang ganda pala ng mata mo, no? Sabi ng babae. Ang ganda din ng mga labi mo. Sagot din naman ni Denver. Hinalikan na agad ng babae si Denver sa kwartong yon. Hindi na nga nagpapigil ang babae at isinagawa ng kanyang plano na kung sino man ang una niyang makikitang lalaki na papasok roon sa bar ay ang lalaking pagbibigyan niya ng kanyang virginity. Dahil na rin sa kalasingan ay parang nawala na rin sa isipan ng babae ang mga tinuro ng kanyang nanay sa kanya at bumigay na lamang ito sa init ng kanyang katawan. Nag-initiate ng halik ang babae. Ngunit dahil nga hindi pa nito na-experience ang halikan na intense, hindi pa nga ito marunong humalik ng sukdulan kaya medyo natatawa rin si Denver sa kanyang mga pinanggagawa. Kaya hinawi ni Denver ang buhok ng babae at nakita nito ang kanyang mga mapupungay na mata. Kinuha ni Denver ang eyeglasses ng babae at lumabas ang napakagandang hugis ng mukha nito. Ang mga bibig nito ay very pinkish at halata wala ring bisyo sa lambot nito. Ibinaliktad ni Denver ang kanilang posisyon. Inilapag niya ang babae sa kama at marahan itong hinalikan na tila ba tinuturuan ng babae kung paano gawin ang tama ang paghalik. Sa patuloy na pagtitig ni Denver sa babae ay talagang nahahali na ito. Para itong diwatang napapadpad sa kanyang mga bisig. Matapos ang ilan pang sandali ay natuto ng babae kung paano humalik kay Denver. Dahil sa halik na iyon ay hindi na nila napigilan pa ang kanilang mga sarili at nagpahulog na lamang sila sa init na dala ng kanilang mga katawan. At nang gabing ang iyon, ay nakuha talagang virginity ng babaeng desperada at galing sa matinding heartbreak. Paniwala nito ay ito ang kanyang paraan para makaganti sa kanyang kasintahang ng iwan. Kinalimutan ng babaeng iyon ang mga pinagsasasabi niyang aral na daladala niya mula sa kanyang ina. What had happened in room 25 ay isang passionate and intimate touch for Denver. He knew full well that she liked the woman na nakasiping niya ng gabing yun. It was without a doubt na sinakop niya yun. Fully aware that if ever magbunga man ang tagpong yun, ay paninindigan niya ito. Anyway, he liked the woman she was with in that room. Hindi naman playboy si Denver. He once had a relationship but he was serious with that woman. Hindi nga lang sila nagkatuluyan dahil goal-oriented ang babae. She opted to pursue her career sa ibang bansa and left Denver. Kaya at some point, pareho din naman sila ng babaeng nakasama niya. They were victims of what they thought was love, but in just one click, they lost it. After that intimate touch they both did, Denver slept in her room that night. Wala nang malay ang babae after nilang pinagsaluhan ng init ng bawat isa. She didn't feel na kinadal na pala siya ni Denver. The next morning, nauna nang gumising ang babae at nabigla siya nang makita niyang may nakayakap sa kanyang lalaki. Agad niyang sinilip ang nasa ilalim ng kumot at nakita niya ang kanyang sarili na hubot-hubad. Tahimik na tumayo ang babae at pumasok sa CR para magbihis at umalis. Habang nagsashower ay unti-unti niyang naaalala ang mga pinanggagawa niya nung gabing yon. Para bang video na nag-flashback sa kanyang memorya ang mga nangyari noong gabing yon. It was so clear that she felt as if matutunaw siya, kaya talagang hinay-hinay niyang tinapos ang kanyang paliligo at lumabas na nga ito para magbihis. Denver was wide awake habang nagbibihis siya ng kanyang damit. No matter how silent she was, Denver noticed every move she made. Tumahimik lamang si Denver para hindi naman ma-scare ang babae at baka mamaya ay sumigaw yun ng sobrang lakas. Aakalain ng mga staff roon na na-rape siya. Aalis ka na ba? Tanong ni Denver. Nagulat ang babae nang marinig niya ang tinig ni Denver. Sir, ano po? Pasensya na po kayo sa akin kagabi. Sorry po kung sakaling may nangyari man. Kalimutan niyo na lang po yun, sir. Okay, sir? Tugon ng babae. Ano ka ba? Paano ko kaya kakalimutan yan? Sobrang memorable ng gabing yan.
Hindi yun madaling mawawala sa isipan ko. Hindi ka man lang ba magpapakilala? I'm Ver, nga pala. Ikaw, what's your name? Ako? Hindi yun naman ho kailangang malaman, sir. Iyaan niyo po. Sige po, sir. Alis na ho ako. Nauutal na tugon ng babae. Hindi na pinakinggan pa ng babae ang mga pinagsasasabi ni Denver sa loob ng kwarto. Dali-dali na itong lumabas ang kwarto para makaalis sa sobrang kahihiyan. Nang makalabas ito at makasakay na sa taxi ay kinakausap niya ang kanyang sarili. Ay nako, Jenny, walang hiya ka talaga. Ang kapal ng mukha mo. Talaga lang ha? Talagang ikaw pang nag-imbita sa kanya na magtali kayo? Ay ako, iba ka rin talaga, Jenny. Pero, ang gwapo niya, in fairness. Ay nako, kalimutan mo na yan. What's done is done. Past is past. Kaya sige na. Huwag na natin isipin yun. Ang pangaral ni nanay. Naku, wala na talaga to na eh. Ay, basag na talaga ako. Hiniwalayan na nga ako. Nawalan pa ako ng trabaho dahil daw hindi na ako nagpe-perform ng maayos dahil sa status ng puso ko. Tapos ayun pa. Wasak na po ang bandera na eh. Wala na talagang naiwan pa sa akin ay. Warak na. Move on na lang tayo. Move on. Ay. Pero in fairness, gwapo si Guy, diba self? Gwapo si Guy. Ay, ano ba itong iniisip kong to? Wala talagang kwentang mga pinag-iisip ko. Ay, erase. Move on tayo. Move on na tayo. Hanap na lang ako ng work para maging busy na ulit ako. At makalimutan ko nga for good yung mga nangyari na tong week na to. Naku, pag minalas ka nga talaga, oh. 1 week na kamalasan talaga eh, no? Ay. Matapos ang araw na yon ay hindi na mawala sa isipan ng mga halik at yakap sa kanya nang nakasiping ng gabing yon. Ibang klaseng yakap at mga halik iyon. Hindi niya iyon makakalimutan dahil bukod sa first time niya yon, ay nakaramdam siya doon ng sense of security sa mga yakap at halik ng lalaking iyon. Yung tipong gusto niya muling makita yung lalaking yon at gusto niyang makilala ng lubusan dahil sa loob-loob niya ay umaasa siyang sana yun na lang ang ibigay sa kanya ng Panginoon. Nabigay na rin lang niya ang kanyang pinakaiingat-ingatan, sana man lang mag-cruise na lang din ang kanilang mga landas. A week after the visit in Batangas sa Cabana Inn and Bar, Denver's phone rang. It was Jomer, his best friend. Yes, when are we going? Tanong ni Denver. Oo na, I will transfer na pare. Gusto rin naman magbakasyon ni nanay kaya dalhin ko na rin siya sa Zambales para makapag-enjoy naman siya kahit na papaano. See? Sabi ko na nga be, hindi mo ako mahihindian eh. Oh, yung confidence level mo talaga, no? Ang taas. So, kailan na nga ba tayo pupunta doon? Tanong ni Jomer. Well, you'll be going there with Manong Tres. Susunduin ka lang niya dyan sa bahay niyo. Be ready maybe in 4 days, okay? Kaya mo na yung resort kagad. Okay, that's fine with me. Tugon naman ni Jomer. Days passed and Jomer went straight to Zambales. Pagkadating niya roon ay trabaho na agad ang kanyang inatupag. There's so much to be done sa resort that he should start doing everything mismong pagkadating niya roon. Incredible ang work ethics ni Jomer. Kaya siya na-awardan makailang beses ng outstanding employee dahil na rin sa galing niyang magtrabaho. He stood as hiring officer dahil yun ang pinakauna niyang inasikaso. In order for the hotel to function, he has to open the hiring for many positions in the hotel. Kaya nag-post na nga sila both online and newspapers. After 2 weeks of posting, marami nang pumunta sa kanilang hotel para mag-apply. I'm sorry, Jen. I don't think we can continue this relationship any longer. Some things aren't just right between us. Sabi ni Randy. What's wrong, Randy? Okay naman tayo ah. May mali ba? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo o kung kanino man? Natataranta nga sagot naman ni Jenny.
Hindi na talaga mag-workout ang relasyon natin. Napapagod na ako sa'yo. Napapagod na ako sa mga prinsipyo mong hindi ko maiwan-iwan. Mas mahal mo pa yung mga ideya ng nanay mo na kung tutuusin ay wala na rin naman. Hindi mo rin naman ako totoong mahal eh. Panunumbat pa ni Randy. Alam mo, hindi totoo yan, Randy. Alam mong mahal na mahal kita. Kaya lang, mas may enjoy natin yung mga bagay na hinihingi mo kung gagawin natin yan pagkatapos ng kasal natin. Di ba may plano na tayo? Bakit parang bigla-bigla naman ata yung naging desisyon mo? Aminin mo nga sa akin, Randy. May ibang babae ka ba? I will be honest with you, Jen. I fell out of love sa'yo. Hindi naman kailangan ng ibang babae, Jen eh. I just got tired and sick of your conservative life. Tugon naman ni Randy. Alam mo, imposible itong mga sinasabi mo sa akin, Randy, kung hindi ka nag-cheat sa akin. I'm sorry, Jen. I'm really sorry. I'm not a cheater. Hindi lang talaga mag-workout pa tong relasyon natin, kaya please, palayain mo na lang ako. Jenny clearly remembers every word na lumabas sa bunganga ni Randy when he broke up kay Jenny. Hindi mawari ni Jenny ang kanyang nararamdaman. Tila merong sumuntok sa kanyang dibdib sa sobrang sakit ng kanyang naramdaman ng araw na yon. Kulang na lang ay maglumpasay ito sa kakaiyak at lumuhod na lamang sa harap ni Randy pero wala na ring nagawa pang mga luha niya. Alam na alam ni Jenny that there is somebody else involved dahil ramdam na ramdam niya nga iyon. Ilang araw matapos ang tagpong yon ay nakita ni Jenny si Randy na may ka-holding hands nang pumasok ito sa isang sikat na fast food chain. Ang mas masakit pa nito ay kilala niya ang babae. Isa sa mga kasamahan ni Randy ang kanyang naka-holding hands. Iyon ang babaeng laging kasama ni Randy na tumatapos ang kanilang mga projects. Hindi nagkamaling kutob ni Jenny. Woman's instinct nga naman. Hindi talaga nagkakamali. Mahirap man, pero pinilit ni Jenny na mag-move on. Ulila na nga si Jenny Oliveros. At yung kawalan niya ng masasandalan sa mga panahong ito, ang mas dumiin pa sa kanya pababa. Hindi kailanman madaling dumaan sa trials without someone na pwede mong iyakan at yakapin kung hindi mo na kayang lahat. Matalino si Jenny. She was able to finish her college with flying colors kahit sa fact na nag-iisa na lamang ito sa buhay. Naging scholar siya sa isang sikat na public university dito sa Pilipinas. Kaliwat kanan din ang kanyang mga sideline para lamang matustusan ang mga pangangailangan niya tulad ng food and board and lodging. A real conservative fellow. Dalagang Pilipina as described by her friends. Bata pa lamang si Jenny ay inukit ng kanyang nanay sa kanyang isipan ng prinsipyong kasal muna bago ibigay ang bandera. At iyon mismo ang isinabuhay niya. 26 years old na nga si Jen. Ngunit kahit halik sa lips ay hindi nila nagawa ng kanyang dating nobyo na si Randy. Kaya siguro napagod na nga ang binata dahil hindi na nga nito makuhang madala si Jenny para ibigay ang mga pangangailangan niya bilang lalaki. Kaya nauwi na lamang sa hiwalayan ng lahat. Maganda si Jenny. But her oversized eyeglasses hides her cute face. Dagdag pang volumized hair nito na ikinukubli ang ganda ng hugis ng mukha ni Jenny. Someone who finds her beautiful surely looks closely to her. Alam mo yung talagang tititigan mo siya ng maayos and instantly you would see her beautiful and manunotice mo talagang malaporselanang putis na to. Hindi mapapansin ni naman ang kanyang figure kung hindi rin ito oobserbahan dahil tinatago rin ng mga malalaking t-shirt at loose pants ang hulma ng katawan nito. Halos imposible naman magka-boyfriend pa ito dahil hindi naman halos ito lumalabas ang kanyang bahay. Lagi lamang iyon nasa kwarto at hindi halos mawala ng mga librong binabasa. Sa sobrang hilig nito sa mga libro ay mas mamarapatin niya pang magkulong sa kanyang apartment at ubusin ang oras sa pagbabasa ng libro kaysa lumabas at makipag-socialize sa ibang tao. May mga kaibigan din naman si Jenny pero katulad niya ring mga introverts. Pare-pareho silang pinagsasaluhan ng mga librong nabasa at na-enjoy pag-usapan ng mga plot twists ng mga librong nababasa nila. Minsan nga ay nauubos ang kanilang mga oras kakachika about what could have been kung binago man nila ang takbo ng story.
Wisdom distilled din naman ang kaisa-isang kaibigan ni Jenny. Si Marie ay isa sa mga 2 a.m. friends ni Jenny. 2 a.m. friends means mga kaibigang matatakbuhan niya sa kahit na anong oras. Marie was with her when she grieved her breakup with Randy, and it was a great relief for Jenny. Marie, alam mo best, we can stop people from drifting away from us. Hindi naman kasi natin mapipilit si Randy to stay kasi una sa lahat, wala nang love. Mahirap kaya yon. Magstay ka na wala ka na-feel para sa isang tao. Ako, sobrang hirap nun. Mas mabuti na rin yung ganyan. Masakit man ngayon pero momentary lang naman yung pain, bes. Makaka-move on ka rin. Jenny, ang sakit lang kasi. Alam mo yung bigla na lang nawala lahat. Ang tagal na namin. Plus, we've been eyeing marriage already, tapos bigla pang nawala. Madamdaming sagot naman ni Jenny. Marie, well, ganun talaga. Kahit pa umabot kayo ng ilang taon, if you're not meant to be, you will never ever be. Iyak mo lang lahat. Kung kailangan mong sumigaw, course lang, besh. Anything na makakagaan ng pakiramdam mo. Go lang ng go. May mga bagay talaga na mahirap i-let go, and besides, besh, pain demands to be felt, kaya sige lang, feel it. Grieve about it and let go. We can't make a shortcut, besh. But know that no matter how long this journey will be, I will be with you. Char! Andito lang ako. Tara, selfie na nga tayo habang namamagay ang mga mata mo sa kakaiyak. Talaga lang ha. Bully ka rin ano. Alam mo, friends like me are amazing. I can give a wondrous smile to your face while crying your heart out there. Tugon naman ni Marie. Sira ka talaga. Ay, paano kaya ako makaka-move on from this, besh? Ang hirap. Ang hirap talaga. Ang pangit ng cheating, ano? Kasi isipin mo, besh, it's a choice, you know? Yung attitude kasi is a product of the stimulants outside your heart. But cheating is a choice. Every attitude has a counterpart. You can just get along with it, find its cause and address it, but cheating, it's different. It is so deadly, besh. Ay, why do people cheat ba? Kaya ako, besh, I don't think I'll be ever involved sa mga ganyan. Hey, watch what you say, besh. You do not know time. Baka mangyari din yan sa'yo. And maybe, you will get to understand why people cheat. But I hope that when that time comes, you will choose to do what is right in your eyes. Hold on to your value more than just your feelings. Kasi alam mo yan, besh, feelings change over time eh. But as you decide to do what's honorable, you get your feelings to obey you. Diba? Well, yes, you have a point. So ano na? Paano na ako makaka-move on? Alam ko na kung paano, sis. Magpakalayo-layo ka. Magtrabaho ka sa malayo, besh. Alam mo yon? Parang kamsawi ang peg, besh. Mala Bella Padilla, ang ganda mo dyan eh. Sandali nga, mag-scout nga ako rito ng mga job hiring. Suggestion naman ni Marie. Pwede naman, bes. May makukuha naman akong separation pay galing sa firm ko dati eh. Pwede ko na sigurong gamitin yun para makapagbiyahe at maghanap ng matatrabahuan. At saka, parang good idea ang island life, besh, ano? Diba? Alam mo yon? Si Andy Eigenman nga nakahanap ng forever dun eh. Malay mo, andun din sa isla yung akin, diba? Marie gave Jenny countless choices on job hiring posted on the internet. Among them is the Station 22 Travelers in Resto Bar and More in Zambales. Bes, tignan mo to oh, sa Zambales. Maganda doon. Sige na, hatid kita doon, bes. Ready ng mga swimmies ko. Suggestion pa ni Marie. Ay nako, tumigil ka nga. Sige, magsasend ako. Patingin nga.
Ayan o, hiring sila ng receptionist. Sige na, go ka na. Stay in naman doon sa hotel mismo. May quarters daw doon, kaya wala ka nang gagastusin. Advantage yun for you. So, island life, diba? Well, good option. Sige, masendan nga ng CV to. Sana nga mapansin agad para gora na ako, no? Ang mahal na ng apartment ko dito at saka basta wala na akong love life. Dami ko pang bayarin. Ay, nako. Agad na tumunog ang notification ng kanyang laptop. Besh, tumunog na. Acknowledge na, Besh. Please wait at least 24 hours for your documents to be evaluated. We are working on it. Muling tumunog ang notification and it was the general manager asking her if she is available for an interview right then. Agad naman itong sinagot ni Jenny ng, "Yes, sir. I have provided a contact number in my CV where you can contact me for an interview. I'd be very glad to go through it." A little while longer ay tumunog na ang cellphone ni Jenny. "Hello, good afternoon." "Hello, this is Jomer Madrigal, General Manager ng Station 22 Travelers Inn here in Zambales po. I called for a short interview lang ho." "Yes po, I'm glad you've called po." "So anyway, is moving here in Zambales be a problem po sa inyo?" "Hindi naman sir, I am willing to work naman po outside Metro Manila and I have been thinking about moving to an island for relief sir. So Zambales will be a good spot." "That's good to hear, ma'am. Anyway, we will provide board and lodging for you. Your lunch will also be on us. So the only expense you have here is your breakfast and dinner. And also, I have seen a good record in your work performances. That is why I immediately called to take a chance on you. Is there any question po?" "Sir, regarding the salary po, how is it po?" "Oh, that. We are offering you 30,000 pesos for your starting salary. On top of that is your HMO and SSS fund. Your salary will be divided on 2 payouts, 15th and the 30th. We also have performance bonus each month. The bonus ranges from 1,000 to 3,000 pesos. And you're also allowed to use the amenities dito sa hotel. We have 24 hours gym, the swimming pool, and of course, mga leisure games natin dito sa loob. So ma'am, do you wanna accept my offer po ba? I am hiring you po." "Oh? Talaga po ba, sir? Sige po, sir. When can I start po?" "You can come here po at least before this month ends po sana, if possible this week po, unless you still have some arrangement to do in your end now." "Wala naman na po. I'm living here alone. I can travel and be there in 2 days' time. I will just have to make an arrangement with my landlord here today and I can go na po agad right after po." "Oh, that's nice to hear, ma'am. I look forward to meeting and working with you in 2 days' time, right?" "Yes po. I will be there before the weekends." "Okay, that would be all, ma'am. Please let me know your flight details or when you are coming here para mapasundo ko po kayo. May vehicle naman po tayo." Don't worry po, sir. I can just commute po and be there as promised." "Thank you po ulit, sir. Bye." Ooh, ang galing. Ganun-ganun lang, may work ka na agad eh, no? Isang araw lang to, ha? Nag-apply ka lang, may sagot agad. At positive pa. Come on, best friend. Mukhang nag-a-align talaga ang mga stars para sa'yo. Naman, iba naman talagang karisma ng broken-hearted. Pero besh, congratulations ha. So paano ba yan? It's beach time for both of us. So sige na, magli-leave na ako para masuot ko ng mga swimmies ko. Sayang naman yun, nakatambak na lang yun dun eh. Ang tagal ko na hindi nakakapag-beach. Mag-best friend nga ang dalawang to. But they are quite different from each other. Kung gaanong ka-conservative manamit si Jenny, ay siya namang vulgar ni Marie. They are different in terms of principle, but the friendship thing bridges their differences. And thus, friendship is stronger than differences. A trip to Zambales it is. Maaga pang umalis ng apartment ang mag-best friend. Dala na ni Jenny ang lahat ng gamit nito dahil sinurrender na nga niya ang kanyang apartment para maparentahan na ito ng may-ari sa ibang tenant. Nagpaalam na rin si Jenny sa mga kasamahan sa apartment at humayo na nga sila papuntang Zambales.
Excited na ang dalawa sa kanilang island getaway. Palaging nagko-communicate si Denver kay Jomer dahil hindi niya pa nga maasikaso ito dahil nagsabay-sabay na ang kanyang commitment sa kanyang bagong inn sa Batangas. Ang renovations doon demanded his time and attention. That's why it's quite difficult for him to be there with the operations in Zambales. Good thing he has his best friend Jomer there to oversee the operations and the improvements of the hotel. Hello, bro? Sagot ni Jomer sa telepono. Oh, hello. Kamusta naman dyan, bro? Tugon naman ni Denver. Everything's good here. In 2 weeks' time, we will be able to do a grand opening. We will be doing a caravan para locals will be aware of it. I also contacted some vloggers and other influencers to come and visit our place. I have given some of them free accommodation so they can rate and give good reviews sa resort natin. Maligalig naman na tugon ni Jomer. Oh, that's good, bro. Nakaka-excite naman yan. And you're doing a good job, ha? Thank you so much. Pagbati pa ni Denver. All for you, bro. Tugon naman ni Jomer. Nako, hindi talaga ako nagkamali sa pagkuha sa'yo. Kamusta naman ang mga staff natin dyan, bro? Okay naman. I have one of the best receptionists, pare. She'll be coming over today with a friend daw. Sabi naman ni Jomer. Wow, that's good, pare. Uy, baka yan na yung pinakahihintay mong first love, bro. Di ka pa naman nagkaka-girlfriend. Baka siya na yan, bro. Pangaasar pa ni Denver. Maganda to, bro. Well, sana. We'll see, bro. Sagot naman ni Jomer. All the best for you, man. I will be happy if ever. Masayang tugon naman ni Denver. Naku, tumigil ka nga. Parang totoo din talaga yung mga sinasabi mo eh. Kaya tumigil ka na. Sige na, dahil busy rin ako. Pagputol pa ni Jomer. Okay bro, I'll go ahead. Marami pa akong aasikasuhin dito sa construction eh. I have to look after the needs here, kaya hindi ko maiwan-iwan. Okay, bye. I think they're already here. Sige. Pagpapaalam na rin ni Jomer. Tuluyan nang binaba ni Jomer ang telepono at sinalubong sina Jenny at Marie sa entrance mismo ng resort. Jomer saw 2 women coming over. Parehong magaganda. Ang isa ay naka-summer outfit with her sleeveless, black top, and sexy shorts. It was Marie. Ang isa naman ay si Jenny. Naka-jacket and long pants with shades and a white cap. Naaninag ni Jomer ang malaporselanang kutis ni Jenny. Kinamusta ni Jomer at kinuha ang kamay ni Jenny para makipagkamay ito sa dalaga. Pasok na pasok sa gatipong babae nito. Unang kita pa lang ay na-appreciate na ni Jomer ang discreet na gestures nito, pati na rin ang magaan at gentle na pananalita. Dahil medyo nerdy nga rin si Jomer, kaya talagang nakot ni Jenny ang kanyang attention. Hi sa inyong dalawa, welcome to Station 22. Hello po, Sir Jomer. This is my friend nga pala, Marie. She's also a skilled multimedia manager. Maligayang tugon naman ni Jenny. Talaga ba? Galing naman. Baka pwede ka naman mag-share ng ideas mo sa amin para ma-advertise namin ng maayos ang hotel namin. Sure po, sir. Depende po sa TF. Joke lang po. Sige po, it will be my pleasure to be of help po sa inyo. Tugon naman ni Marie. Sige, tara na. Pasok na muna tayo para makita niyo ang staff quarters. I hope you will like your room. Pag-offer pa ni Jomer. Wow, I'm excited dahil malilibre ang stay ko dito. Masayang sabi naman ni Marie. Sure naman. It'll be our joy to have you both here. And you, Marie, as our first ever guest. I hope you enjoy your stay here. When Marie and Jenny came inside, they were amazed by the picturesque view. The white sand on the seashore was so inviting. Along the beach are inflatable water activities that kids will surely enjoy. Napaka-clear ng tubig na animoy nangiimbita na magtampisaw na nga silang dalawa. Marie and Jenny came to the quarters before jumping into the beach. They liked the room so much. Aesthetically done. Malinis at maaliwalas. Besh, dito na lang siguro ako. Alam mo yon, dream place to ng lahat. And you are so lucky to be able to work here. And syempre, to wake up with this kind of view every day.
Come on, Beshi. This is an amazing life ahead of you, right? Hindi ka man lang ba excited? I mean, alam mo yon, kakaiba to, diba? Masaya nga, sabi ni Marie. Well, yeah. Excited naman ako mag-umpisa dito, Besh, pero mamimiss kita. Madamdaming tugon naman ni Jenny. My gosh, you won't miss me that long, Beshi. I will be here monthly. Magtatagal ako dito palagi. I tell you, you won't miss me. I'm happy for you, Besh. Super. Thank you. I guess this is what I deserve after such a horrible heartache, Besh, diba? Well, of course. Malay mo, diba? Mahanap mo dito yung magiging one true love mo. Besh, dito ka na lang kaya muna kasi diba, in 2 weeks time, mag-grand opening na kami. This is exciting, diba? Ano ka ba? Tatagal ako dito mamaya, hindi na ako pabalikin ng nanay sa bahay namin. Sobrang lakwatsera ko na. Lagi pa naman akong kinukumpara nun sa'yo. Dapat katulad mo ako, ganyan, ganyan, ganyan. In-enjoy na lang na mag-best friend ang lugar at hinayaan ng mga sarili na maging batang muli sa pamamagitan ng paglalaro sa mga buhangin. Hindi na masyadong na-enjoy ni Jenny ang mga ganito dahil after college naging preoccupied na siya sa adulting life and wanting to compete with herself, assuring that she hits the top pero kahit anong compete nito ay nananatili pa rin ito sa kanyang posisyon. Sa 6 years niya sa kumpanya ay hindi man lang ito na-promote kahit kitang-kita naman ang mga qualifications niyang pinopossess. Palagi na lamang ang least sa kanya ang mas nauunang napopromote kahit hindi naman competitive yung mga credentials nila. Masyado lang silang related sa owners kaya those who really deserve to be at the top ay hindi nakakaabot. While these two ladies were playing and enjoying the beach, Jomer was on the villa. Nakatitig pa rin siya kay Jenny. He was so attracted by her simple and seemingly smart beauty. Appearance-wise, maganda at matangkad din talaga si Jenny. Kaya head over heels din ang pagkagusto ni Jomer sa kanya. It was his first time to feel so attached with a woman. So, kinaibigan din siya ni Jomer. Jomer cultivated an open relationship with her, giving himself a chance to like Jen and get to know her even more. Pagdating sa love, Jomer is wise. He doesn't allow his feelings to dictate, but allows respect and decisions to stand strong despite the impulsive feeling that is trying to overtake him. Kalkulado pa rin talaga ang lahat pagdating sa pag-ibig. Weird as it may seem, but this is his way of showing respect sa isang babae, and also his own way of showing his sincerity towards the woman. His intentions were indeed pure and lovely. Jomer personally orients Jenny sa kanyang day-to-day job sa hotel. From there, friendship has developed. Naging regular go-to ni Jenny si Jomer dahil palagi itong available for her. He wouldn't hesitate to help and teach Jenny whenever he can. He would lend Jenny some of his stuff para lamang maging komportable si Jenny sa kanilang lugar. As days goes by, mas nagugustuhan na ni Jomer si Jenny. Jenny, on the other hand, feels as if may kuya siya kay Jomer. She felt comfortable and secured being with Jomer. Para bang may kuya itong masasandalan sa kahit na anong oras na mga ilangan nito. 2 weeks after she arrived and started working, the hotel had their grand opening already. Busy ang lahat dahil dinaluhan iyon ng mga social media influencers. Some tourism officers at iba pang malalaking tao sa probinsya ng Zambales. Ang dami nang pumunta. The owner didn't stay long. He just stayed there for a couple of minutes and leave the place na. He was just there to give his official statement and welcome the guest. And after that, he went back to Manila dahil sobrang daming trabahong nag-aantay that requires his signature for the development of one of his businesses. He wanted to bond with his best friend Basana kaso wala na talagang time to do it. After that momentous event, nagpatawag ng meeting si Jomer to congratulate all the staff and treat them for dinner. Utos daw yan ng may-ari ng hotel kaya agad na nagpahanda ng hapunan si Jomer para sa lahat ng nag-abala sa nangyaring grand opening. Jomer: Everyone deserves this kaya magsaya tayo ngayong gabi.
Nilapitan ni Jomer si Jenny para bigyan ito ng fruit punch. Tinanggap naman ito ni Jenny bilang respeto sa kabaitan at pasasalamat na rin ito sa kanyang kagandahang loob. Niyaya naman siya agad ni Jomer na maglakad-lakad sa dalampasigan habang naghihintay ng hapunan ng lahat. Jen? Baka gusto mong maglakad-lakad muna sa dalampasigan? Maganda rin atang mag-relax muna sandali doon. Malapit at i-enjoy ang malamig na simoy ng hangin. Pag-offer pa ni Jomer. Sige ho sir, tara. Hindi pa rin naman ho ako gutom. Pagsang-ayon naman ni Jenny. Habang naglalakad-lakad ang dalawa sa dalampasigan, ay nagkwento sila sa kung ano ang kanilang mga past love life. Jenny learned from there na hindi pa nga ever na in love si Jomer. At namangha naman ito sa commitment niya to wait for the woman na talagang iibigin niya. Talaga ba, Sir Jomer? Hindi ka pa ever nagkaka-girlfriend? Manghang tanong ni Jenny. Wala pa talaga eh. Hindi naman kasi ako mahilig sa ganyan. Mas committed akong mag-succeed sa buhay kaysa sa mga ganyan noon eh. Pero ngayon parang ready na rin naman ako para sa mga ganyan. Talaga ba? Nako, ang swerte naman po ng magugustuhan mo, sir. Sabi pa ni Jenny. Ano? Maswerte ka kung ganon. Sabi naman ni Jomer. Ha? Bakit? Ako? Nagtatakang tanong ni Jenny. Oo, ikaw. Ikaw ang nagugustuhan ko. Pag-amin naman ni Jomer. Wow, nakaka-flatter naman yan, sir. Sir ka pa nga ng surgeon eh. Hindi naman malayong agwat natin. Jenny sensed na magko-confess nga si Jomer ng kanyang nararamdaman, kaya nito inimbitang dalaga papunta sa dalampasigan. And true enough, nag-confess nga si Jomer ng kanyang nararamdaman. You know what, Jen? I really like you. The moment I laid my eyes on you nang dumating ka dito, I had this strange feeling that you are one unique woman. And as the days gone by, mas nagustuhan pa kita. Nung makita akong kabaitan mo at ang dedication mo sa trabaho mo, you are smart and lovely. Alam mo bang maganda ka? Well, yung last person na nagsabi sa akin sumama na po sa iba, sir. Kaya mahirap na huyang paniwalaan. Sagot naman ni Jenny. Believe me, you are beautiful, Jenny. Muli namang komento ni Jomer. Sir, pandabas lang ho yung nakikita ninyo. Hindi nyo nga ho alam ang mga sikretong kasalanan ko po. Ay nako, alam niyo po yun. I dedicated my life living the value na iniwan sa akin ng mama ko po. Alam mo yun, dalagang Pilipina. Marriage before sex. Pero yun mismo mga values na yun ang lumayo sa akin. Sa taong minahal ko ng sobra-sobra. Sige go, I'm listening. Tsaka Jen, lahat naman ata ng tao may tinatagong kagaguhan kaya naiintindihan ko kung merong season sa buhay mo na nagkamali ka. Sir, I think mag-iiba ang paningin mo sa akin. I'll be honest with you, sir. Pwede mo akong pandirian after kung sabihin kong truth na to about sa sarili ko. Alam niyo ho ba, binigay ko lamang ho ang aking virginity sa isang random na lalaki na nakilala ko sa isang bar po doon sa amin. Hindi ko nga siya kilala. Ang gabi kasing yon, lasing na lasing na ako. Isinumpa ko ang sarili ko na binitawan ko yung mga prinsipyo kong pangmanang. That I would just let my feelings be from now on. Wala na ho akong i-hold back. See? Ang dumi ko ho, sir, no? No, okay lang yun. Ganon naman talaga tayo mga tao eh. There are really days na talagang hindi natin kayang i-keep up yung sanity natin. Minsan, masarap din namang lumihis sa nakasanayan, diba? At saka hindi naman nasusukat sa virgin ka pa ba o hindi ang pagmamahal ng lalaki sa'yo eh. Masusukat naman yon sa dedication mo, sa taong pinili mong mahalin.
Kahit gaano pa kadumi ang past nun, kung pinili mo itong mahalin, ay hindi na magmamatter ang kung ano pa man ang nangyari sa past. Hindi ba? Tsaka yung mga nakaraan na natin, hindi na natin kayang ibalik yun, pero kayang-kaya nating baguhin at pag-igihin ang future natin, hindi ba? Well, agree ako doon, Jomer. Sagot naman ni Jenny. Oh, ba't ka natatawa? Kasi hindi ako sanay na tawagin kang Jomer, kaya natawa na lamang ako. Masanay ka na. Mamaya hindi ka na masanay na wala ako. Kinilig naman si Jenny sa mga hirit ni Jomer sa kanya. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Jenny na mag-let loose na lamang ito by telling Jomer na, sige Jomer, I'll take a chance on you. Let's try. Try what, Jenny? Try natin na magkarelasyon? Manghang tanong ni Jomer. Oh, bakit? Sure ka ba? Hindi naman ako nagmamadali, Jenny. Okay lang naman kasi sa akin na manligaw, alam mo yon? Tugon naman ni Jomer. Huwag na. We have a lifetime to explore each other. At buti nga yun jowa na kita. Niligawan mo pa rin ako. Kesa naman yung sobrang tagal akong niligawan pero mauwi lang din naman sa hiwalayan. Paano pa yun? Well, yeah, may point ka rin naman dyan sa mga sinasabi mo. 'Di ba? Sabi mo nga kanina, hindi naman masama na lumihis tayo ng bahagya sa nakaugalian natin, 'di ba? Bakit? May bala ka rin bang mag-cheat sa akin? Uy, wala Grabe, advanceto mag-isip. Ano kasi, mas mabuti na yung klaro, hindi ba? So ano, okay lang ba na sweet ang tawag ko sa'yo? Ang jologs po rin Pero kahit wag lang dear. Sabay tawa. Pwede din namang dear, 'di ba? Para hindi mo na makalimutan ng ex mo sa tuwing tatawag ako sa'yo. Hindi mo alam kung matutuwa ka or magagalit. Pwede naman yun, diba? Naku, sira ka talaga, sweet. Sabay tawa ulit ni Jenny. Ito naman kumakatawa. Sweet din naman yung sweet Tawa na rin si Jomer. Bahagya pang nilapit ni Jomer ang kanyang mga daliri sa nakalatag na kamay ni Jenny sa buhangin. Naramdaman naman yun ni Jenny at biniro na lamang nito ang binata at sinabing, ganyan tayo the moves agad tayo Sabay tawa ulit. Grabe ka naman talaga sa akin. Hawak kamay lang naman yan kung maka-the moves naman to. Bakit ba? Bawal ba, sweetie ko? Tumawa rin si Jomer. Tinock in ni Jenny ang kanyang mga daliri sa kamay ni Jomer at hindi na muna ito binitawan habang sila'y nakaupo sa dalampasigan. Happy, Yarn? Happy, sobrang happy. Ano ka? Ikaw ba? Tinititigan nito ng pahapyaw si Jomer sabay sabing, syempre, happy. Salamat sa pagtanggap mo sa akin Sana hindi ka magsawang manligaw sa akin. Sabay tawa ulit ni Jenny. Naman, liligawan kita hanggang sa maubos sa mga ngipin ko. Tugon naman ni Jomer. Kadiri ka, ano ka ba? Totoo naman Nako, kain na nga lang tayo, sweet. Sige, gusto mo ba dito kumain? Ay sis, para namang hindi ko alam yung mga maiitim mo na plano. Sabay tawa na naman ni Jenny. Uy, wala akong masamang balak sa'yo Ikaw ata itong may masamang balak sa akin Dito tayo para sweet, 'di ba? Lumipat si Jomer sa likod ni Jenny at ibinukang mga binti nito para mayakap niya ng patalikod si Jenny. Kinilig naman ang bahagya si Jenny. Oh, akala ko ba kukuha ka ng food? Mamaya na kaunti. Busog ka pa naman ng konti, 'di ba? Sige, nakakabusog naman tong yakap mo Hi, ang sarap ng feeling na may mayakap sa akin. Ang sarap sa pakiramdam. Gusto mo bang araw-araw kitang yakapin? Masuyong tanong pa ni Jomer. Pwede naman. Nakakasecure kasi ang mga yakap alam mo yon. Nakakawala ng mga worries. Ganon. Pero seryoso, sweet. Kung sakali mang magsawa ka na sa akin, sabihin mo lang kaagad sa akin
Huwag ka lang mag-cheat sa akin. Alam mo ba kung paano natin maiiwasan yung mga fears mo? Paano? Wala tayong itatagong sikreto sa bawat isa. At pagkakatiwalaan natin ang isa't isa. Okay ba yon? Okay, no secrets. Tsaka kung mag-aaway man tayo, kahit kasalanan ko, dapat ikaw ang mag-sorry ha? Sabi pa ni Jenny. Aba, ibang klase din tong sweetie ko sigurista. Hindi sweet. Okay lang naman kasi mag-away pero hindi tayo magtatapos sa away lagi. Magtatapos tayo sa solusyon, okay? Hindi natin i-entertain sa mga utak natin ang hiwalayan. Not even the word itself, okay? Okay po. Pagsang-ayon naman ni Jenny. Sweet, iwan na muna kita dito ha. Kukuha lang ako ng food para sa ating dalawa, okay? Paalam naman ni Jomer. Sige, damihan mo lechon, Sweet. While Jomer was walking away from her, naisip ni Jenny ang mga halik at bisig ng misteryosong lalaki na nakasiping niya sa isang inn sa Batangas. Sa mga yakap na binigay ni Jomer kanina ay hindi niya naramdaman ang init at tunay na seguridad sa mga bisig na iyon. Pero dahil imposible naman na magkita pa silang muli ng lalaking iyon na naka one night stand niya, ay pinilit niya na lamang itong kalimutan at ibinaling na lamang atensyon kay Jomer. Mabait naman to si Jomer. At saka mukhang sure ako na hindi niya ako sasaktan. Kaya okay na to. Siguro wag ka na lang ulitin yung nagawa ko kasama yung lalaki sa inn. Okay naman siguro yung konting halik lang, 'di ba? At yakap. Pero wala mo nang sisira ng bandera, 'di ba? Ay, umaandar na naman tong utak ko. Ay, hindi naman siguro mag-cheat tong lalaking to sa akin. Mukhang mabait naman. For sure, hindi ako i-cheat nito. Kasi tumanda ang binata Sa daming babaeng pwedeng magkagusto dito, hindi talaga tinake advantage ni isa sa kanila. So, mukhang secured ako dito. Uy, baka ako naman ang mag-cheat. Aba, sira ulong isip to Gawin ba naman akong cheater? Not even in my vocabulary, ano? Bumalik na si Jomer na may dalang pagkain na pagsasaluhan nila ni Jenny. Natuwa naman ang dalaga sa gentleness nito at sa sincerity towards her. Halos ayaw na matapos ni Jomer ang gabing yon dahil sa labis na saya. Ganun pa man ay mas pinili niya pa rin ihatid na ng maaga si Jenny sa kanyang kwarto para makapagpahinga na ito. For sure, pagod na rin iyon dahil siya ang naging punong abala sa overall preparations ng grand opening. Hatid na kita sa kwarto mo. Alok ni Jomer kay Jenny. Sige. Actually, sobrang pagod rin talaga ako, Sweet. Thank you for being so kind and considerate, ha? Of course. So, andito na tayo. Good night na, my sweetie. Good night then. I love you. Sambit pa ni Jomer. Same here. Pinusuan din naman ni Jenny ang kanyang kasintahan bago pa man pumasok at isinara ang kanyang pintuan. Hindi halos mabitawan ni Jenny ang mga katagang I love you dahil hindi pa naman talaga ganoon ang kanyang nararamdaman para sa binata. Matapos ang higit isang buwan, matapos ang gabi kung kailan ginawa nilang opisyal ni Jomer ang kanilang pagiging magkasintahan, ay namulat ang mga mata ni Jenny sa ingay ng isang magandang tinig sa bintana. Harana nga iyon mula sa kanyang kasintahang si Jomer. Hindi na nga naalala ni Jenny na birthday niya nga pala. Halos hindi niya rin kasi sineselebrate ang kanyang birthday simula nang namatay ang kanyang ina, kaya sobrang puzzled niya nang makita ang kasintahan na hinarana siya. Akala niya nga'y harana lamang talaga iyan sa kanya dahil pinangako nga nito na liligawan niya ito hanggang sa maubos ang kanyang mga ngipin. Napaka-thoughtful at generous ni Jomer. May pinahandang flowers din nga siya at kaunting pakape na pinagsaluhan nilang lahat sa dalampasigan habang pinapanood na umakyat ang haring araw sa langit. Tuwang-tuwa naman si Jenny at punong-puno ito ng pagpapasalamat sa kanilang lahat. Bigla namang nag-ring ang kanyang cellphone. Tumawag na ang kanyang pinakamamahal na best friend, si Marie. Hello, Besh. Ano na? Happy birthday, Beshi. Kamusta naman ba ang birthday ng my boyfriend na sobrang sweet at galante? Nako, sira ka talaga.
Kulang pa rin ang birthday ko dahil wala ka rito. Akala ko nga isa ka na sa mga nangharana sa akin eh. Malungkot pang sabi ni Jenny. Wala, Beshi. Busy ako sa career ko. Alam mo naman ang Beshi mong breadwinner sa all, 'di ba? Oh yeah, I forgot. Oh, ba't parang malungkot ka? Tanong ni Marie kay Jenny. Hindi ah. Wala lang, Besh. Siguro, namimiss ko lang si nanay. Para kasing nawalan ako ng rason na mag-celebrate simula nung nawala siya. Besh, laban ka lang. May mga ganong moments din talaga sa buhay natin na minsan, we just lose the reason to live. Pero may purpose ang lahat, Besh, kaya sige lang. Laban pa rin tayo sa mga buhay natin, okay? Siyempre naman. Napansin naman ni Jomer na maputla si Jenny at mukhang mataplay kaya minabuti nitong kausapin. Sweet, okay ka lang ba? Parang ang putla mo. Ha? Hindi naman. Hindi ka ata natuwa sa surprise ko for you ah. Hindi sweet, masaya talaga ako. Kaya lang siguro baka may nakain akong hindi maganda kasi kagabi medyo kumirot ang tiyan ko kaya siguro ako ganito ngayon. Medyo tumamlay ako dahil na nga rin sa ganon. Hayaan mo, iinom ako ng gamot mamaya, mawawala rin to. Don't worry sweet, masaya ako, promise. Gusto mo ba na ako na kumuha ng gamot mo sa clinic? Nako, hindi na sweet, okay na ako. Ako na lang. Okay lang talaga sa akin. Pumunta na nga sa clinic ang dalaga para humingi ng gamot para sa sakit ng tiyan. Ngunit nang papabalik nito sa cottage kung saan nagkakasayahan ng mga staff ng hotel, ay hinimatay naman si Jenny kaya minabuti nang dalhin ni Jomer si Jenny sa ospital para maresetahan ito ng tamang gamot para sa kanyang sakit at para na rin malaboratory siya at makita kung ano talaga ang sakit na meron siya. Kinakabahan si Jomer dahil baka kung ano na ang sakit ng nobya nito. Matapos ang isang oras ay lumabas na ang resulta at sinabi ng doktor sa kanila ang result. Sir, congratulations po. Huh? What do you mean, Doc? Your wife is pregnant. She's 8 weeks pregnant. Congratulations! Hindi mawari ni Jomer ang kanyang nararamdaman dahil wala pa namang nangyayari sa kanila. Pero may hint na si Jomer na maaring nagbunga ang one-night stand nila ng lalaking i-confess niya kay Jomer. Imbes na madismaya ay napagdesisyon na ni Jomer na panagutan niya ang ipinagbubuntis ng kanyang nobya. Kahit hindi niya naman iyon anak. Lugmok na naman si Jenny sa balitang iyon ng doktor. Hindi niya inaasahang magbubunga pa lang nangyari sa kanila. Parang gusto na lamang matunaw ni Jenny sa kanyang inuupuan dahil sa hiya kay Jomer at muli na namang gumana ang kanyang guilt tripper mind. Jenny's guilt tripper mind. O ayan, nagbungang katangahan mo nung naghaliparat ka. O ano, masaya ka ba? Magiging nanay ka na. Ayan kasi, bakit kinalimutan ang bili ng nanay? Biglang niyakap ni Jomer si Jenny at sinabi sa harap ng doktor na, Sweet, masayang masaya ako at magiging tatay na ako. Ginawa yun ni Jomer para maisalba ang nobya sa kahihiyan. Wala nang nasabi pa si Jenny. Niyakap na lamang niya ang nobyo ng mahigpit dahil sa tuwang nararamdaman niya. Tumayo na nga lang si Jenny at niyakap si Jomer sabay bulong sa mga tenga nito ang mga katagang tumatak sa puso at isipan ni Jomer. Sweet, I love you. Thank you for saving me here. Niyaya na lamang ni Jomer si Jenny na lumabas na ng klinik. Nang makalabas na ito ay sinabihan niya si Jenny na, Sweet, wag ka na mag-alala, okay? Tanggap ko yung nagawa mo dati. At tanggap pa rin kita ngayon. Walang magbabago. Well, of course, magiging pamilya na tayo. Diba masaya yun? Masuyong tanong ni Jomer. Naiyak na lamang si Jenny at niyakap na lang ng mahigpit si Jomer. Sabay bulong sa tenga nito ng, I love you, sweetie. Sobrang salamat, sweetie. Sobrang salamat. Jomer. Harap ka nga sa akin. Ako na magiging tatay niyan, okay? Huwag ka na mag-alala, okay? O siya, punta na muna tayo sa butika para mabili natin yung mga gamot mo. At saka, bili na rin tayo ng gatas mo, sweet, para lalaking healthy si baby, okay? Habang excited na nag-grocery ang magkasintahan, ay nag-ring ang cellphone ni Jomer. It was Denver.
Hello bro, kamusta? Uy bro, long time no hear ah. Akala ko talaga ibibigay mo na sa akin ang hotel dito eh. Sagot naman ni Jomer. Aba, masaya ka ata bro. Pansin pa ni Denver. Syempre bro. Naalala mo ba yung girlfriend ko, si Jenny? Oh bro, what about her? Ibang klase talagang sambales bro ah. Talagang natuldo ka ng waiting mo dyan ah. Masaya ako bro that you were able to find your true love. Of course bro, iba rin talaga yung mga diskarte mo bro eh. Dahil sa'yo, nagka-girlfriend ako. At dahil sa'yo, magkakaroon na ako ng pamilya. Pamilya? Enlighten me pare. Tanong pa ni Denver. Bro, Jenny is 8 weeks pregnant. 8 weeks? 2 months bro? Nagkamali ng pagkakasabi si Jomer kaya binawi niya ito. Oh, I'm sorry, saan ba galing yung 4 weeks pregnant siya. Oo bro, 4 weeks pasensya. Kasi nag-grocery kami dito. Bumili kami ng gatas niya at mga food. Medyo nagdilihin na eh. Tinik mo bro Siguraduhin mong sayo yan ha? Bilin pa ni Denver. A little offended sa joke ng best friend niyang si Denver. Of course bro, shooter to eh. Ako pa ba? Sagot naman ni Jomer. Siya, sige, I won't hinder your happiness bro. I'm happy for you. Pero tumawag ako bro to let you know that I'm coming over. Ngayon na ba? Tanong pa ni Jomer. Hindi. Siguro mga 3 days from now bro. Finishing touches na lang kami dito sa Batangas eh. And diretso na ako dyan after this. Oh, okay bro. I will prepare all the reports bro para ma-scan mo pagdating mo dito. Sige bro, enjoy. Enjoy your daddy shopping dyan. Bilin pa ni Denver. Buhay prinsesa si Jenny simula nung malaman ng lahat na siya'y buntis. Hindi siya pinapatrabaho ng mabibigat na mga bagay. Nababangot na nga ito dahil panay upo lang ito sa kanyang desk. Hindi rin kasi siya pinapayagan ng ibang staff na tumayo ng matagal at mag-involve pa sa mga petty arrangement ng kung ano-anong bagay sa front desk. Everybody was delighted to hear her pregnancy. Masaya sila dahil mabait naman silang dalawa ng kanyang nobyo at maganda rin ang pakikitungo nila sa lahat kaya halos lahat ay nakaalalay rin sa kanilang pregnancy. Madalas na may sour craving si Jenny. Jomer patiently provided for it at minsan ay natutuwa na lamang ito sa mga rants nito na dala ng kanyang maselan na pagbubuntis. Minsan ay tinutukso na lamang ito ni Jomer dahil natutuwa ito sa kanyang mga reactions. Dumating na rin si Denver sa hotel noong araw din namang yon ay ang paglilipat ni Jenny sa room ni Jomer. Nag-decide ang dalawa na mag-share na lang ng kwarto para hindi na rin magtaka ang iba kung bakit pa sila nakaseparate ng kwarto. Ibuntis naman na si Jenny. Sinalubong ni Jomer si Denver sa entrance mismo ng hotel. Bro! Niyakap niya ito at tinapik ang balikat, tanda ng kanilang pagiging matalik na magkaibigan. Aba, dading-dadi ka na, tumataba ka na ata. Bati pa ni Denver kay Jomer. Bro, iba na rin kasi kapag merong nag-aalaga sa'yo, alam mo yon? Meron na nag-aasikaso sa akin araw-araw, kaya ito, nagkaroon na nga ng daddy tummy bro. Ready na rin para sa baby bro. Ipapatong na lang dito sa tiyan ko para hindi na masyadong mahirapan si Jenny, diba? Sagot pa ni Jomer. Aba, father figure ka na bro Bati pa ni Denver. Syempre bro. Sagot naman ni Jomer. Bro, na-receive mo na ba yung email na pinadala ko sa'yo? Oh, yung Tourism Expo bro? Oo, na-receive ko yon. Actually, maganda yun bro, para makapag-expand din tayo. Gusto ko actually yun bro, kaso hindi pa namin napag-usapan ni Jenny kasi nga ito. Hindi ko naman inaasahan na mangyari tong pagbubuntis niya. Okay bro, pag-isipan mo. I'll leave the decision sa'yo, ikaw nang bahala nun. Sige bro, no problem. Tingin ko papayag din naman si Jenny sa arrangements bro. Sige bro, pasok na muna ako sa kwarto ha. Medyo pagod na ako sa biyahe eh. Wala pa kasi akong sapat na tulog simula kagabi. Sabi naman ni Denver. Oh sige bro, sige na magpahinga ka na. Sige, kita na lang tayo sa dinner. Matapos ang pag-welcome ni Jomer kay Denver ay bumalik na nga ito sa kanilang kwarto.
Andun si Jenny at nag-arrange ng mga gamit nila ni Jomer. Sweet, andito na si Denver. Wow, good for him, sweet. At least safe siyang dumating. Oo nga eh. Niyakap niya si Jen at kinandong ito para mapag-usapan nila ang trip nito abroad. Naglilinis pa ako eh, sabi ni Jenny kay Jomer. Mamaya na yan, sweet. May dapat kasi akong ipagpaalam sa'yo. Ano yon? Tanong naman ni Jenny. Kasi sweet, merong expo na magaganap sa China. Bale, yung expo na yon, tourism yon. Magandang avenue yon para makapag-expand ang Station 22 hotels. Makakakuha din tayo ng mga investors doon kung papalarin, sweet. Sa Guangzhou, China yung expo, sweet. Bale, dun sa may China, mahigit 1 week ang expo. Siguro mga 10 araw din yon. Tapos meron din isa pa sa Jakarta, Indonesia. Doon naman sa Indonesia, magsistay ako doon ng mga 8 araw. Okay lang ba sa'yo yon? Okay lang sa akin yun, sweet. Work naman yun at saka para din naman yun sa company natin. At saka wag mo na nga akong alalahanin, sweetie. Okay lang naman ako dito eh. Kita mo naman kung paano ako alagaan ng mga staff dito, 'di ba? Hindi naman nila ako pababayaan kaya sige, go ka na doon. And bring investors and more projects para sa Station 22. You have my word. I'll support you all the way, sweetie. Go lang. Sige, thank you, sweetie. Huwag ka na nga munang galaw ng galaw. 'Di ba sabi naman ng doktor dapat naka-bed rest ka. Dapat mas marami ang oras mo sa bed kaysa sa nakatayo. Kaya sige, rest na. Huwag na matigas ang ulo. At saka kakain na rin naman tayo siguro ng mga after an hour, sweet. Kaya sige na, pahinga ka na. May aayusin pa din ako dun sa hospitality department eh. Kaya sige na, rest ka na. Nag-prepare na ako ng pagpapatungan ng mga paa mo. Opo, sir. Mag-rest na. Baka mamaya ikaw pang mahulugan eh. Tawa pa si Jenny. Medyo matigas din talaga ang ulo ng sweetie ko, no? Pagkakantsaw pa ni Jomer. Oh, sige na po, sungit. Sagot naman ni Jenny. Yumuko naman si Jomer sa bandang tiyan ni Jenny at nagpaalam ito sa baby. Baby, alis na muna si daddy, okay? Work lang sandali. Sabi pa ni Jomer. Nahiga na nga si Jenny at nagpahinga alinsunod sa utos ng nobyo nito. Habang nahiga ito at hinihimas niya ang kanyang tiyan, ay naalala nitong muli ang mukha ng tunay na ama ng kanyang baby. At muling gumana ang kanyang isipan. Kamusta na kayong lalaking yun? Hay, pag kaya nalaman niyang buntis ako, pananagutan niya kaya? Hay, umaandar na naman tong isipan kong advance pa sa advance. Bakit ba kasi bumabalik-balik pa sa isipan ko yung mukha ng mapagsamantalang lalaking yon? Ay, nakakainis. Minabuti na lang ni Jenny na tumawag kay Marie. Hindi niya pa nga alam kung paano niya ipagtatapat sa best friend ang sitwasyon niya sa ngayon. Basta tumawag na lamang ito dahil my best friend ought to know. Hello, Marie. Uy, Besh, napatawag ka. Akala ko ba magkakalimutan na lang tayo? Sorry naman, Besh. Besh, may i-confess ako sa'yo. Wait, ano yon? Buntis ka, no? Sagot agad ni Marie. Ha? Paano mo nalaman? Tangek, sinabi sa akin ni Jomer, ano ka? Tago-tago ka pa sa akin. Mahuhuli ka rin naman. Hindi mo yata ako... paano ba ako magagalit eh? Pinag-uusapan na ako ng nobyo mong hindi kita estresin. Hay nako. Mukha mo talaga babae ka pero sige na. Hindi na kita ibabother pang mag-explain. Basta magiging ninang ako niyang baby na yan, ha? Huwag lang pangit. Sorry, Besha. Okay lang, ano ka ba? Baka may panahon ako ngayong month, pupunta ako dyan kasama ang nanay. Ililibre ko naman para matuwa naman. At saka magdadala ako ng mga paborito mong pagkain, baka nabuburiw ka na sa mga seafood dyan. Uy, salamat. Besh, babay na muna. Andito na si Jomer. Kakain na siguro kami. Dumating kasing may-ari ng hotel, Besh, kaya magdi-dinner kaming lahat. First time ko pang makikita yon. Best friend din kasi ni Jomer, kaya excited na rin ako makilala siya. Besh, baka gwapo. Reto mo sa akin, ha? Mabait ako kamo, tsaka matalino.
Oo na, makakalimutan ba naman kita? Ay nako, sige na besh, tawag ulit ako mamaya, okay? Ko-confirm ko kung gwapo nga yun. O siya, sige, mag-ingat ka ha. Huwag tatanga-tanga ha? Opo. Inalalayan ni Jomer ang nobya papunta sa dining area kasi naghihintay na sina Denver at ang iba pang mga staff sa dining table. Ready na rin ang mga pagkain kaya pumunta na sila doon. Nang makarating sila sa table ay nakaupo na si Denver sa master chair in the middle. Naglalaro iyon ng online game at walang atensyon sa mga dumarating. Nang makita ni Jenny si Denver na siya namang tinuro ni Jomer. Sweetie, yun si Denver oh. Siya yung best friend ko na sinasabi ko sa'yo. Doon tayo uupo sa tabi niya. Nang matitigan siya ni Jenny ay bigla itong kinabahan nang makita ang tila pamilyar na hubog ng mukha ng lalaking yon. Nakayuko pa si Denver ng mga oras na yon. At habang lumalapit si Jenny ay mas lalo pa itong kinakabahan. Hindi niya na maintindihan ang kanyang nararamdaman. Nang makarating nga ito sa tabi ng lalaki ay talagang confirmed. Siya nga. Hindi na mawari ni Jenny ang nararamdaman. Tila ba nagbabanggaan na nagsisigawan na ang kanyang mga brain cells nang makita ang lalaking biological father ng kanyang anak, si Denver Yap. Tila estatwa si Jenny na nakatayo. Nanlalamig ang mga kamay nito at tila ba naninigas na punong-puno ng pawis. Bro! Bati pa ni Jomer kay Denver. Tama namang tumingala si Denver ay nakita niya si Jomer at ang kanyang pamilyar na girlfriend. Hindi maialis ni Denver ang titig niya sa kasintahan ng kanyang best friend. Hindi siya nagkakamali. Siya nga ang babaeng naka one night stand niya sa hotel niya sa Batangas. Sweet, this is Denver, my best friend. Bro, si Jenny, ang babaeng papakasalan ko. Pagpapakilala pa sa kanila ni Jomer. Tahimik lang si Denver at nagpretend na lamang ito na hindi kilala si Jenny. Si Jenny naman ay parang nabingin ang nakatitig kay Denver. Sweet, si Denver. Sweet, si Denver. Nag-offer naman na makipagkamay kay Jenny si Denver. Hi, Jenny. Nice name. Tahimik na nagtatalo ang utak ni Jenny. Hindi niya naman siguro ako kilala. Parang wala naman siyang kakaibang reaksyon nung makita niya ako. Baka isa lang ako sa mga naka one night stand niya noong araw na yon. Pero hindi eh. Panititig niya sa akin noon. Kinadol niya pa nga ako, diba? Alam ko talagang nagpe-pretend lang tong mokong na to. Kilala niya ako. Pero baka hindi rin kasi mga lalaki madaling makalimot, diba? Hayaan mo na yun, Jenny. Let it go. Kalimutan mo na nga, diba? Diba? Grabe namang coincidence to. Nilagay naman ako sa life and death situation kaagad. Tahimik na pasalyap-salyap si Jenny kay Denver. Minsan naman siyang nahuhuli ni Denver at pasimple din itong sumusulyap sa kanya. Hindi na nga halos makakain ng maayos si Jenny dahil patuloy pa rin nagtatalo ang kanilang isipan. Halos hindi niya na rin marinig ang conversation nilang lahat sa table dahil sa battles na nagaganap sa kanyang isipan. Nabasag lamang ang pag-overthink nito nang hinawakan ni Jomer ang kanyang mga braso. Bro, aalis ako next week to go sa expo. I will not be here sa hotel by then, so maybe my sweetie here, Jenny na lang muna mag-oversee ng operations. Tutulungan na lang din siya ng HR natin habang wala ako. Sabi pa ni Jomer. Bro, habang wala ka, I can stay here to work on your job. Total wala naman na yung mga dapat gawin sa Cabana Inn sa Batangas. Habang binigas ni Denver ang Cabana Inn sa Batangas, ay tinitigan niya si Jenny kung ano ba ang magiging reaksyon nito. Bigla namang napatitig si Jenny nang marinig ang salitang Cabana Inn sa Batangas. Nang makita niyang pasimpleng nakatitig si Denver sa kanya, ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa ibang tao. Oh, akala ko ba 3 days ka lang dito, bro? Tanong ni Jomer. I can stay here naman, bro, kasi okay naman na dun sa Batangas eh. So, since ikaw naman ang busy, I will take over na muna. At saka bro, baka mamaya ma-stress pa si Jenny. May mangyari pang hindi maganda sa kanya. Cargo de konsensya ko pa. Well, thank you for the concern, bro. Maraming salamat. Appreciate it. Sabi naman ni Jomer. Of course, bro. Para namang ibang tao ka, no? O siya, sige. This is my treat for everyone.
After our grand opening, mataas ang sales natin and every one of you here deserves a sumptuous treat dahil maayos ninyong ginawa ang mga trabaho ninyo. I also would like to thank Jenny. Binibida ka kasi ni Jomer sa akin. Ikaw palang nag-arrange ng lahat ng ganap ng grand opening. Thank you all. The success was impossible if weren't for your dedication, guys. Kaya sobrang salamat talaga. No problem, bro. Kain na tayo. Pag-anyaya pa ni Jomer. Matapos nga ang dinner na yon ay agad nang nagpahinga si Jenny kahit pa gusto pa sana nitong makipagtsikahan sa mga kasamahan niya sa front desk. Pero dahil nga sa presence ni Denver ay hindi na rin siya mapakali kaya minabuti niya na lamang na bumalik sa kwarto at magpahinga. Agad siyang tumawag kay Marie para sabihing gwapo nga ang lalaki. Agad namang kinilig ang kaibigan. Hindi naman masyadong nagtagal ang kanilang usapan dahil mas inatupag na ni Jenny ang kaguluhang nangyayari sa kanyang isipan. Sobrang gulo ng isip niya dahil tila ba narinig ng universe ang mga what-ifs niya. Napagtanto ni Jenny ang katagang, "Be careful what you wish for, 'cause you might get it." At sample nga iyon sa nangyari sa kanya sa mga tahimik na wishes nito na talagang nakuha niya. Dumaan nga ang mga araw at nagpretend na lamang si Jenny na wala lang si Denver sa kanya. Isip rin nito ay for sure kinalimutan na siya ni Denver. Kasi, sino ba naman ang magkakagusto sa tulad niya na mukhang manang? Imposible namang magustuhan siya ng isang multi-billionaire na kung tutuusin ay makukuha lamang nito ang babaeng gugustuhin niya dahil sa dami ng pera niya at possessions niya. Merong mga pagkakataong malagkit ang titig ni Denver sa kanya, lalo na kung naka-duty siya sa lobby. Madalas na umupo si Denver sa couch sa lobby habang naglalaro ng online game. Paminsan-minsan niya rin pinagmamasdan si Jenny dahil curious ito. Kilalang kilala ni Denver si Jomer. Alam niyang hindi ito magte-take advantage sa isang babae. Maprinsipyo si Jomer. Kaya nga ba umaabot na lamang iyon ng 30 years old? Hindi man lamang iyon nakatikim ng halik sa bibig dahil na nga rin sa mataas na respeto niya sa mga babae at ang high regard niya sa sakramento ng marriage. Minsan ding nag-slip sa bunganga ni Jomer na 8 weeks nang buntis ang kanyang kasintahan, kaya talagang naku-curious siya kung paano siya nabuntis ni Jenny. May mga spekulasyon na siya sa kanyang isipan na maaaring kanya ngang ipinagbubuntis ni Jenny. Pero hindi niya na muna ito pinansin dahil ayaw din naman niyang makasakit sa damdamin ng kanyang nag-iisang best friend. Isang beses na nagkasalubong si Denver at Jenny sa hallway papuntang CR at powder room ng mga babae. Awkward iyon para sa kanilang dalawa. Bigla namang naslide si Jenny. Buti na lang at hindi pa nakalayo agad si Denver. Nasalo niya si Jenny at nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagkatinginan silang dalawa na tila ba merong gustong sabihin sa bawat isa. Naputol ang kanilang pagtitigan nang may isang staff na palabas na rin ng CR. Sir, orderly ka ba?" tanong ni Denver. "Opo, sir," sagot naman ng staff. "Can you make sure na ang floors natin ay dry? Baka mamaya madisgrasya yung mga guests natin pag hindi dry ang mga floors natin. Magiging problema pa natin yan," sabi ni Denver. "Opo sir, magmamap lang po ako ulit dito sir and imi-make sure ko po na dry lahat ng floors natin, lalo na ho dito malapit sa CR." Responde naman ng staff. "Okay, salamat. Jan, okay ka lang ba? Wala naman bang masakit sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Denver. "Wala naman ho sir, salamat." Tugon naman ni Jenny. "Okay, good to know. Sige, mauna na ako." "Sige po," sagot naman ni Jenny. Nasundan pa ang mga tagpong yon pero tikom pa rin ang bibig nilang dalawa dahil ayaw nilang malaman ni Jomer ang katotohanan. Dumating na nga ang araw ng pag-alis ni Jomer. Hinatid na lamang ni Denver ang best friend sa airport. "Sweet, huwag masyadong magpapastress habang wala ako, ha? Yung schedule mo next week si Denver na lang sasama sa'yo para may kasama ka kasi hindi ka naman pwedeng umalis na mag-isa, okay? Huwag kakalimutan ng vitamins, ha?" Hinalikan na lamang ni Jomer si Jenny sa noo at umalis na nga ito. Nabigla naman si Denver kung bakit sa noo humalik. Bakit hindi sa lips? Ano kayang meron? Pag nabuntis mo na dapat, sa lips na agad ang kiss niyan. Nakita mo na't lahat sa noo pa rin hahalik. Hindi na pinatulan ni Denver ang makulit nitong utak at nag-drive na lang ito para maihatid na si Jomer sa airport.
Habang nasa daan ay nagbilin si Jomer. Pare, please look after Jenny. Medyo matigas ang ulo nun eh. Lalo na kapag nag-uumpisa na ng trabaho. Hindi mo na halos masabihan na magpahinga. At saka pare, pakidalan siya lagi ng upuan sa front desk ha. Dahil hindi mo na naman yan masabihan na hindi mag-duty eh. Mag-duty at mag-duty yon. Kaya please pare, pakidala na lang ng unan para sa kanyang likod at paa. Ang dami namang bilin, para naman bata. Sagot naman ni Denver. Hindi naman pare. Pero kasi alam mo na, mga babae yan. Minsan, mas masahol pa yan sa mga bata. Hindi mo alam kung anong kailangan. Ay, nako. Sagot naman ni Jomer. Opo, sige po. Sagot din naman ni Denver. Meron pa pala bro. Pakisamahan na rin magpa-check up. Ay, grabe, ang dami ah. Reklamo naman ni Denver. Basta, tatawag na lang ako sa iyo bro para magawa mo ng maayos ang mga inuutos ko. O, sige na, ako nang bahala. Tawagan mo na lang ako. Okay bro, salamat. I can trust you naman. Tsaka, hindi mo naman susulutin ang magiging asawa ko eh.